umaga po, Sir Ryan. Magandang umaga po, mga panauhin. Okay. Tinatawagan ko si Mr. AJ para pangunahan ang ating klase sa panalangin. Maraming lahat, damhin natin ang presensya ng Diyos sa tayo mananalangin. Ama, pinupuri at pinapasalamatan ng Panginoon. Ngayong araw, gabayan niyo po sa Raya upang maging successful ang pagtuloy ng pagtuturo ngayong araw sa kanyang pagtuturo. Hihingin na po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming pagpapalitas. Amen. Okay, maraming salamat. So, maaari na tayo mauubong klase. At para sa ating attendance, tinatawagan ko ang pagkakawan pangkat upang ibalik sa akin ang mga lumiban sa klase. Unahin natin ang pangkat sa akin. Kinagagala ko na walang lumiban sa aming pangkat. Pangkat dalawa. Kinagagala ko na walang lumiban sa aming pangkat. Okay, pangkat tatlo. Pinagagala ko rin na walang libat sa aming pangkat. At pang-apat. Kinagagala ko kung walang lumiban sa aming pangkat. Okay, maraming salamat at mahusay dahil perfect attendance tayo ngayon. Okay? So, upang simulan natin ang ating klase, ito ang ating class rules. Okay? Pakibasa nga everyone. Class rules. Pares Mami. Pumasok on time. Iwasan ang mahuli sa klase. At attendance. Inaasahan ang inyong pagdalo sa klase. Raise your hand kapag sasagot. Eyes on the front. Pumili lamang sa nagsasalita sa harap. Guro man o kaklase. Silence please. Makinig at iwasan ang makapag-usap sa tabi. Magsulat ng notes habang nakikinig. Aktibo makilahok. Magtanong kapag may hindi naunawaan. Ilatak sa puso isipan ang mga natutunan. Okay, para summarize natin yan, ito lang ang pinakatatandaan nyo. MNS, okay? Makibahagi, makinig at sumulat. Again, makinig, makibahagi at sumulat. Okay? So, tingin sa harap, kung ano yung sumulat ko, kita. Ano sabi tayo ng klase? Focus. Ayan ang ating main objective sa araw na ito. Focus sa ating talakayan. Okay? Thank you so much. So, ngayon, dadako tayo sa balik-aral. So, sa pamamagitan ito na laro Pinoy Enyo. Familiar sa Pinoy Enyo na laro? Okay, so simulan natin ang palaro ito. Okay? Para sa ating mechanics, pakibasa ng klase. Pagpapagaling ang mga ginagawa ng pangkatuan at dalawa, bilang unang pares at ang mga ginagawa ng pangkatatlo at apat, bilang ikadawang pares. Hulaan ng kada pares ang isang salita sa loob ng 1 minuto at pabilisan ng oras sa paghulat ng salita. Ang pares na may naitalang bilang mabilis na oras. Okay, naunawaan natin yan. So, ito ang pangkat 1 at pangkat 2. Pili kayo ng representatives. Isa, mabilisan. At pangkat 3 at pangkat 4, pili din kayo ng representatives. Now na. Tayo na para sa pangkat 1. Miss Joyce at pangalan. Okay, so punta na po sa harapan. Okay, so mamaya na yung pangkat 3 at 4. So, unahin natin. Sino ang saga ko o hindi? At yung taga-ula. Taga-ula ka. So, ikaw at Talikoy. So, Talikoy ko sa screen. So, ganito sa setup. Yan. Ganito, map ito. Dito ka. And then, si Miss Joyce, ikaw yung kaharap niya. So, dito ka sa harapan niya. And then, sa ugat ko, pag nasimula na yung timer, hulaan niyo yung salita ng ayos sa kakayahan nyo at pabilisan ko ng oras. Okay? So, handa na ba? Handa na ba, Miss Joyce? Miss natin? Okay? Para sa inyong salita. Paalala, no coaching. Pag may nahuli, violation minus time. Okay? So, ang
timer nyo ay magsisimula na. So, ito pala, bago ko makalimutan, ang mga kategorya natin para sa ating mamumula kung gagawin. So, tao, bagay, ayaw, pagkain, at pwede rin yung aralin. So, dinagdag ko na sa kategorya. And then, unahan ako first, second, third, and fourth quarter. Okay? So, malinaw na ba sa inyong magkapareha? Okay? So, simulan ko na in 1 minute. In 1 minute. Okay, your timer. Simulan ko na. Tama, nagulungin. Ako may nagpapatay niya. Tama. Natatayo na lang ako dito. Dito ko magalang dito. Okay, your timer. Again, your timer starts now. Tao, bagay, tayo, pagkain, aralin. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ano, sa pamamahala? Mabuting pamamahala? Bongbong Marcos? Ano, economy? Last 20 seconds? Pwede? Pwede. Last 10 seconds? Hindi, bakit mo tayo CFP. Okay, your time is up. So, hindi natin magkakaroon. Kasarap. Ang isa setting kasarap. Ayan po ang ating word. At pag-photo. Okay, thank you so much. So, next page tayo. No, at kapal. Okay? Okay, so sa aking kutya, malinaw na ang ating instruction kanina. Okay? Tama, dito lang. Okay, ready? Sa aking kutya, your timer in 1 minute, unahan nyo ang salita. Ipapaskil ko, Mr. AK, huwag ka tingin sa harap. Okay? Kahit Mr. Paul lang ang tingin. Okay? Okay, so timer starts now. Pakilasa yung boses. First, second, third, fourth, organization. Pamamahala. Pwede. Mabuting pamamahala. Okay, take your time. May oras na pa. Last 30 seconds. Malapit na. Exact word. Okay, sige, very good. Okay, sabi na ulangan nila. Ang panalo, plus 5 points kayo. Okay, mahusay at naunahan ang dalawang salita or yung isang salita. Okay? Kung kanina pag-boto, ganyan ito yung direksyon. Yan po yung mga lumabas na salita. Okay? Skip na natin yan. Sa unahan na. So, ang tanong, ano-ano ang mga salita ng unahan? Hamis okay, mahusay. Sunod. Saan kayo pagsama yung live ang mga nabanggit na salita? Mr. Hendricks.
Okay? Mahusay na sagot, pero kailangan ko ng eksaktong sagot. Miss Angela. Okay. Hindi mo na, okay? So, okay na? Iba pang sagot? Miss? Politika, okay, malapit na. Okay, so mga na sagot. Mr. Brian? Okay, very good. So, may upin natin ang mga salitang yun sa ating politika na pakikilao. Sunod. Tanong ko sa inyo, bakit mahalaga ang politika na pakikilao para sa isa pamahalaan? Okay? Miss, nasa tama? Okay? Para sa akin, naalala ko ang pagkikita ko sa politika dahil sa pagkikilaw po natin ay nagkakaroon po na namin tayo sa atin na pag tayo po ay bumoto ng maayos ay magkakaroon po ng maayos na atin para sa atin. Okay! Mahalaga ang politika ng pakikilao upang magkaroon tayo ng isang mahusay na pamahalaan. Okay? Next! Tapo naman tayo, so nag-enjoy ba sa unang laro? Yes! Good. Okay, next. Ito naman, familiar kayo dito? Bakit? Okay, ngayon, ang mechanics naman nito ay ito. So, punta na po dito sa harap yung apat na pinatawan ng pangkat 1 ito. So, same groupings lang tayo. So, pangkat 1 ito, combine ulit kayo. Pili kayo ng apat na pinatawan. Another people naman na apat na representative, and then sa kabilang grupo, ganun din, apat na tao or pinatawan. Okay? Bilangan ko yung sa puso ito para sa kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, pwede kayo. Yung apat na pangalan, Shaira, King Shaira, Luis, Cecilia, and sila ka, okay? Kasi na ba yung kabilang grupo? Bago kayo pakilala ang kabilang grupo? Okay, so ang unang grupo ay tatawagin natin the Witty Wizards, okay? Okay. And kayo naman, pangalawang grupo ay, kayo bang apat? Mr. Brian, kasama ka? Okay, kayo ang Training Brigade, okay? So, Witty Wizards and Training Brigade, okay? Kayo po ang magtatapat. Okay, ganito. Pakibasa nga, everyone, ang mechanics. Lahat kayo magbabasa, okay? Go. dalawang pangkat, ibibigay ng mga kalahok ang mga posibleng top answers sa survey board. Unang sasagot ang pinatawan ng unang makakakoy at ang maititiraw sa survey. Okay, mahusay. So, ang sayo po natin, hindi na ito dapat, ganun lang, amin lang tatamaan, walang top board or top table. Okay? So, malinaw ba? Okay, simulan na natin. Simulan natin sa gagawin sa maraming tanong or tanong sa survey board. Okay? Ayan, so nabasa na natin yan. Swipe lang, wala sa hangin lang. So, ganun lang. Huwag mo lang iwasan mo lang sa ibang matamaan mo ha. So, swipe lang, wala tatamaan, bagay or kahit ako. Okay? Yan. Okay, next. Again, binasa natin ang mechanics. So, good luck sa mga manlalaro. Test lang. Sana ay makakagawin ng points. Okay? Okay. So, i-review natin ang tanong. Okay. Okay, next. Kung nakikita nyo ay nakalagay top 6 answers mula sa survey board. Okay, ito ang tanong.
kayo na mali? Okay, so, asa natin ang magkakataon sa pangalawang punto. So, let's take it from Miss Mary Zoe. Responsable. Okay, tingnan natin. Responsable nga ba? Okay, wala ba? Okay, next. Mr. Bright. Makatotohanan. Okay. Ang sinunod naman kanina. Pero tingnan natin. Dalawa na. Okay, sunod. Pang-pangatlo. Transparent. Okay. Tingnan natin kung may transparent. Yes, repeat. Ready na ba? In 5. Okay. Wala. Unfortunately, wala akong puntos ang pangkat-dalawa. So, ang puntos na, okay, natali niyo ba kung anong ilan ang score nyo? 36. Okay, kayo lang ang nakasagot. So, congratulations, pangkat. Ang panalo, ang nakakuha nila ang kahit sa isang sagot na okay? So, last 5 din kayo sa inyong dedication. Okay, so maaari na tayo maupo. So, i-reveal natin yan yung mga ibang sagot. So, simulan natin sa number 6. Ano tayo number 6 na yan? Okay? Let's reveal. Ayan, naririnig ko na kanina sa inyo. Walang sayang. Okay, next. Bye. Bye, malasayang. Okay, sayang. Okay, next. Meron pa, number 4. Nakikinig or marunong pakinig. Okay? Number 3. Maabilidad or may kakayahan. Okay? And for the number 2, makatao. So, ayan po ang ating policies sa survey board answering. Okay? Okay ba tayo? Nag-enjoy ba so far? So, at ilan na yung puntos nyo? Di ba may 5 points na yung isa? Ilan kayo? 5. Kayo? Okay, so quiz na ang laban. So, mahusay. Titignan po ang ating labanan sa pataasan ng punto. So, next, tapos na tayo sa family feud. Ngayon naman, dadako tayo sa susunod na bahagi. Okay? So, ito yung ating gabay na tanong, everyone. So, teka lang. Okay. So, sa inyong palagay, bakit naging top answer sa survey board ang nabanggit ng katangian? Ano yun? Ano yung nabanggit kanina? Integridad. So, nabanggit na may integridad daw ang kanilang pinakapinupusuan or gustong katangian ng isang pinuno. So, malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng ating palakayan. Okay. Next. Ngayon, ang ating magiging paksa sa araw na ito ay, pakibasa nga everyone. Mabuting pamamahala. Okay, mahusay. So, mabuting pamamahala. Ngayon, tukuyin natin ang ating iba't ibang layunin sa araw nito. Okay, everyone, pakibasa number 1. Okay, para sa amin sa Angela. Lahat na, okay. Number 1, natutuloy ang katangian na mabuting pamamahala gamit ang ta or bilang. Number 2, na isasagawa ang gamit upang tukuyin ang mga katangian ng mabuting pamamahala. Pangatlo, nagbibigay halaga ang mabuting pamamahala sa pamamagitan ng tutulong lamang. Okay, sa pagtatapos ng ating talakayan mamaya, titignan natin kung na-achieve ba natin or nakamo natin ang mga layunin nito. Okay? Magpapatuloy tayo. Ayan, para sa ating mga susunod salita o feeders, babasahin natin yan. So, mahalaga, bago yan, mahalaga na unawain natin at intindihin ang mga kahulugan ng sumusunod na terminologies or suffix salita. Okay, para sa ating first batch, pakibasa everyone. Ako ang pag-ibig, pananagulat ng mga opisyal na mga pamahalaan at naging mga pribadong sektor at ng mga organisasyon ng civil society
Pagbibigay sa bawat mamamayan ng pagkakataon na mapaunlad o mapanatili ang kanilang kabalingan. Governance. Interaksyon ng mga ahensya at opisyal na kamahalaga sa corporate sector, civil society, organizations, at mga CSOs. Okay, next. Okay, last thing. Organization. Politikayan na pagkilabot ng mamamayan sa mga gawain na nakabubuti sa pamayanan. Rule of law. Pagpapatupad ng batas at pagbalansan ng mga tao na nakatas sa kanilang hinihinga. Transparency. Pagiging bukas ng pamahalaan na magkaroon ng pamayanan sa lahat ng pamahalaan at pagpapalaw sa mga gawain ito. Okay, sounds interesting ba? Para pinina ako ng reacts nyo. Thumbs up kung oo. Interesting. Okay, very good. So, titignan natin yan. So, sir, ano kaya yung mga terminologies na yan? Malalaman natin mamaya. Okay? So, bago yan, dapat muna tayo sa panglaro. Yan ay ang tinatawag na fact or love. Okay? So, punta tayo sa ating mechanics. Pakibasa nga everyone. Suriin ang mga sumusunod na mga kahalaga kung ito ay napapakinggan ang mabuting pamamahala. Sabihin ang fact, thumbs up kung oo. Bluff, thumbs down naman kung hindi. Okay, mahusay. So, ngayon, ang mechanics natin dyan ay gagamitin niyo yung mga reactions nyo. So, thumbs up. Okay, pagtaas na, thumbs up. Kung yan ay fact or nasasaad ng mabuting pamamahala. And how about another one? Thumbs down, pakitaas at pakiarap sa akin. Thumbs down naman kung bluff. Sumusunod na tayo. Okay? Naunawaan? Yes! Handa na ba? Yes! Let's go! So, paano to? Ayan, nabasa na natin. Okay? So, for our presentation. Ayan. So, meron tayo 5 questions lamang para mabilis. Okay? So, para sa ating unang tanong, meron tayo 1 point for that. Okay? Question number 1. Okay, pakibasa nga, Miss Sophia. Okay, nakasama. Okay, thank you so much. So, taas natin kung fact ba yan or bluff. Pakitaas ang ating clappers. Okay? Patingin na ng mga sagot. Sige, dito lang ako sa harap. Titignan ko kung ano yung nakalat sa atin. Okay. Bakit nakaan? Pabaliktad. Kung pabaliktad rin, okay? So, ayan. So, tingnan natin majority or lahat sa inyo. Fact ang sinagot. Tingnan natin kung tama ba yan. Okay. Ayan. So, tamang sagot ay fact. So, ayan, bilangan mo kayo, plus 1 kayo dyan sa inyong presentation. Okay? Next. Okay, next na tanong. Question number 2 for 3 points. Okay? So, next. Pakibasa nga ni Mr. Robert. Again, so, is it a fact or a bluff? Okay, pakitaas ang ating sa hand signs, okay? May naka-thumbs down, okay? Ano yan? Nakabaliktad. Okay? Ayun. Majority sa inyo ay nasa ulit ng fact. Okay, tingnan natin kung fact na ba ang tao sa dito. Okay, mahusay. So, plus 1 ulit. Pakitake group yan. Sunod, ikatlong tanong. Question number 3. Pakibasa nga Miss Catherine or ba Catherine? Okay. Kapag sa batas trapiko, isang global na official upang makadalaw sa isang panayam sa lokal na pila o station ng Okay, is it a fact or bluff? Pakitaas ang
reactions. Okay? Okay, majority sa inyo ay nasagot naman ng black this time. Tama ba? Nag-black ang inyong sagot? Okay, let's repeat. Okay, kung black ulit, sa mga nasagot ng black, mahusay. Next. Dapat. Pakibasa naman, Miss May. Makasulat sa malaking billboard ang talaga ng totoong kaso sa proyektong gawin ko sa lalito ka ng pamahalaan. Gayon din ang tinatang araw kung kailan ito magkasama. Okay, isa pa? Or a block. Pakitaas ang ating cards. May naka-thumbs down, okay, nagpa ng sagot ang iba nating estudyante or ibang mga participants. Okay? Tingnan natin kung alin ba dyan ang tamang kasagutan. Okay? So, you will answer. Ang sagot ko ay 5. Okay? So, sa mga nasagot ng 5, that's one ulit. And for the last question, question number 5. Okay? Please read and analyze. Okay? 5 points with, okay? Sa ano lang, sa game, pero sa pantay lang at tama. Nakibasa, Miss Jose? Okay, thank you. Is it? Tama ba? Tama ba kung ito ay ba? Or a block? Patakas ng ating cards. Okay? Ngayon na ating na yung kasagutan nyo. Meron ng block at meron din block. Ano nga ba ang tamang sagot? Okay? Yung ba? Tamang sagot ay okay, so we have to hear everyone. Dahil, sorry, pamaya natin, i-explain kung bakit. Okay? Nag-enjoy ba? Yes! Very good. So, lahat ng mga nakita nyo kanina or nabasa ay tasalakayin natin sa isa. Okay? And tapos tayo magaling sa ating alakayan. Okay, next. So, tayo sa password block. Okay. I-review natin yan isa mamaya kung ano yung mga nagpapalita o sitwasyon na nagpapalita ng mabuting pamamahala. Okay? So, i-define muna natin. Sir, ano ba yung mabuting pamamahala? When we say pamamahala, imayin natin from the start or pinaka-simple salita. Pamamahala. Ayon dito, pakibasa nga, Joyce. Mabuting pamamahala. Pamamahala ay interaksyon ng mga ahensya at ng pamahalaan ng corporate sector, civil society, organization, CSO at mga partido, politikal, bulatao. Bulatao. Okay, ang size, okay, so sa pagbabasa. Okay, ayon dito, ang sinabi natin corporate sector, ito yung mga korporasyon or mga private sector na nag-exist sa ating lipunan. So sila yon. And then pangalawa ay civil society organization or yung mga NGO. Okay? NGO. So yung una ay private sectors. Yan, corporate o yung mga malalaking kumpanya. Then, pangatlo. Okay, pangatlo. At, ito yung pangatlo ay partido politikal o yung mga political parties na namumuno sa ating bansa sa kasalukuyan. So, sila ay nag-interact daw or nagkakaroon ng interaction upang magkaroon ng harmony sa pagkakaroon ng pamamahala. Okay, naintindihan ba? Ayan, ano po yung katutulan ng pamamahala. Sunod. Ngayon, pamamahala, sir, ano natin. Sunod naman ay mabuting pamamahala. Pakibasa nga. Mr. Go. Mabuting pamamahala. Mahusay na interaksyon ng mga pagdudulot ng paggawa ng mga politika, pagtukoy ng mga nararapat na prioridad, paglaan ng laman, pagpili ng mga opisyal at sa pagpapalan ng mga takta. Okay, mahusay. So, ayan, nandito yung word na mahusay. Na
interaction. So, kanina interaction lang. Na-notice niyo yun? So, interaction or mahusay na interaction na ito is time. So, ang goal ng mabuting pamamahala ay from the word itself, mabuti. Okay? Kabutihan pa lahat ng mamamayan. Okay? So, para palalitin pa natin ang konteksto niyan, so dadako na tayo sa mga katangian ng mabuting pamamahala. So, kanina, babalikan natin yung sa back or down. Okay? Tingnan natin. Yung isa dito ay unang number, or unang item ay nakipagtulong ang punong barangay sa kanyang mga nasasakupan upang kunin ang kanilang suwestyon. So, again, kinukuha yung suwestyon nila. So, sa palagay niyo, everyone, ano kaya dito sa limang ito ang katangian na yan? Tatawan mo si Mr. Saidi. Okay, nice try. Accountability daw, pero I'm looking for another answer. Yes? Consensus orientation. So, very good. Last one. Ayan. Pag sinabi natin consensus orientation, when we say consensus orientation, ayan, sa ate. Ito ba yung nasagot kanina? Okay, para sa'yo, ano ba yung pagkakaintindi mo sa consensus orientation? Pakilakasan. Para po sa akin ng consensus orientation, Okay, so ngayon, yun yung kanyang definition, mahusay. So, kinukuha daw yung collective or kinokolekta yung kanilang information. So, collective. So, synonymous with this, consensus orientation ay collective na consensus or opinion salubin ang inyong mamamayan sa community or pamayanan. So, kaya tayo may tinatawag na constituents. Okay, so constituents, sila yung tayo yun na pinasasilya ng mga opinion ng ating pamayanan. Okay, so next, sa ikalawang item naman. So, naintindihan ba ang consensus orientation? So, ayan po yun, consensus orientation. Sunod. Ayun. Pangalawang tanong, yung paglulunsad ng pamahalaan ng mga programang makatutulong sa kalusugan ng mga bata at senior citizens. So, alin kaya dito sa natitira ang kasagutan dyan? Or ano kaya yung sumisigulo or napapaliwanag sa katangian na yan? Tao tayo sa dito. Mr. Nash, pakisagot naman kung ano yung tinutukoy ng katangian. Hindi ka isa. Accountability ulit. So, any other answer or any other answer? Yes. Rule of law. Okay, nice try. Iba pang sagot? Sino yung nakasaguya? Equity po. Equity. Okay, outside. Ang tamang sagot ay equity. So, kapag sinabi natin equity, ito ay pagkakapantay-pantay. So, sinabi sa pahayag na kapag yung mga bata at senior citizen, regardless of their gender, regardless of their status sa buhay, ay makakatanggap na pantay-pantay na benepisyo. Okay? So yung programa ng pamahalaan sa kanila ay pare-pareho nila makakaptan dahil sa presensya or katuturan ng equity or pagkakapantay-pantay. Okay? Pagkakapantay-pantay po ang equity. Okay? Thumbs up kung gets so far. Okay, very good. So, next tayo sa sumunod sa mga bagi. Ayan. Ito, inasagot kayo ng block. So, lumabag yung isang opisyal ng gobyerno. So, dahil block yan, ano kaya yung nalabag? Makatangian ng isang mabuting pamamahala. Ayan, si ate. Sagot. Yan po ay rule of law kasi kahit mag-local official ka, wala pa rin nakakataas sa batas. Okay, very good. So, we have plastic right, so na pupa, dahil ayan po ay rule of law. So, naalala niyo ba yung balita about kay
former Governor Captain Susan? Sino nakakala? Pakikinig sa briyak na ako sino yung nakarinig ng balitang doon. Si Cyrene Tab, nakarinig or narinig ngayon? How about the others? Anong ginawa ni Mr. Captain Susan doon? Di mo alam talaga na kahit tala. So ayun, ang nangyari kasi doon ay almost the same dito sa konteksto ito na kung saan lumabag siya or intention niya lumabag sa batas traffic or yung driver niya kasama siya or kasama din kasi siya doon sa vehicle. So, technically ay kasama din siya doon sa dapat na magkaroon ng violation. So, isa siyang dating local na opisyal. Kumbaga sa panahon niya, meron kasi siyang urgent interview sa isang local network. So, local network ito ay istasyon ng television. May panayam daw siya. Pero, lalabag niya yung rule of law dahil kahit sino man, kahit anong ano sa lipunan, dapat ay nagpapasakot ka sa batas. Okay, yan po ay dapat na maganap under the presence of rule of law. Gets? Like na kung na-gets. Okay? Okay, mahusay. So, last two. Tingnan natin. Paano pa yung iba natin malalaman. So, ayun pang-apat. Familiar ba kayo sa mga nakikita nyo sa mga ginagawang road widening project? Yung malaking billboard. Tama ba? Yes. Tapos may nakalagay na amount and date of target ng completion. So, ayun po ay ito yung konteksto na yun. So, ang sinagutin dito ay pa. Ano kaya yung pinapaiwatin niya sa kanina? Sige, Miss Mary Chloe. Okay, very good. So, transparency or pagiging tapat or katapatan sa pamamahala. So, kapag ganon, bukas ang ating pamahalaan sa lahat ng uri ng transaksyon na kanilang ginagawa para gawin or sa katuparan ng proyektong paglahat. Okay? Para sa ikabubuti ng lahat. Yan po ay transparency or katapatan. Okay? Kaya bakit number 1? Yung transparency. Ayan, bakit number 1 tray tatanong mo yun? Okay, so ayan. Kanina, di ba sinagot natin integridad doon sa survey or yung mga nasagot doon ay integridad. So, ano kaya kinalaman ng transparency sa pagkakaroon ng integridad? Anyone? Yes, ate? Ang kinalaman po ng transparency sa pagkakaroon ng integridad is dahil kapag tayo ay transparent or bukas tayo sa mga ginagastos natin, lalo na sa kaban ng bayan, dapat tayong maging transparent kasi dito nakikita sa atin ng taong bayan na saan natin din nilalagay yung pondo ng bayan or kaya siya nagkakaroon ng integridad kasi nakikita ng taong bayan na dito napupunta yung mga pera nila, hindi sa bulsa ng pagsinulat. Okay, so pwede natin yung pagkakaroon. Okay, so let's talk about 3. Ayan, maganda yung sagot niya. So, transparency. So, mahalaga na makita ng taong bayan kung saan napupunta yung ginagastos ng pamahalaan. So, sabi nga, this is where your taxes go. Kung nakikita niyo sa mga palabas or doon sa mga proyektong ginagawa sa labas. Okay? So, ayan po ang transparency or tatapatan. Okay? Naintindihan ba yung mga kahulugan nito sa Pilipino? Yung naunang apat? Yes! Okay, so mahusay. So, last one. Siyempre, ang natitira ay accountability. So, para sa inyo, tatawag ako. Ano sa inyo o sa palagay nyo ang kahulugan ng accountability kapag ito ang narinig nyo? Yes, ate. Sometimes po, accountability is narinig ito sila kung ang responsibility ng accountability ay isa. But then the difference of accountability is that your responsibility and your action you should accept the consequences and take accountability. Kasi po, yung responsibility is yung mga obligation mo. But then accountability, in other case, is the way you accept the consequences of your actions. You account. Okay, mahusay. Pag-iwalay na yung pagiging responsible sa pagiging accountable. So when we say responsible, kumbaga ito yung pag-accept mo sa or pagiging pag-akomodo sa mga gawain na inaatang sa'yo or ginagawa mo according to yung mga bagay na yun or gawain. Habang accountable,
kumbaga, inaako mo naman yung responsibilidad once na may mangyari or yung consequences na binabanggit ni Miss. Okay? So, accountability, when we say accountability, pananagutan. Okay? So, pananagutan political. Yan ang isa sa pinakamahalaga na katangian ng mabuting pamamahala. Kasabay na, pakibasa na ng dalawang ito. Sa unang, ito muna sa kaliwa. Okay? At? Ayan, mahalaga po magkasama yung dalawang yan. Okay? Naintindihan ba? Ano yung mga katangian? Okay, paano mag-react na? Sige na, tignan natin. May katanungan ba? So far, wala pa. Okay, so, with that, titignan natin at mas palalanginin natin ang ating talakayan. So, tatama tayo sa next activity. Okay? Okay. Ayan, so kanina, ito yung bar graph na sumusuporta doon sa ating sagot. So, sa survey kanina, bago ko makalimutan, ayan, ang pagiging honest or magkakaroon ng integrity, ayan yung lumalabas na top answer, yung pinakamahal yan. Okay? So, almost 70%. Yan yung gusto nila leader. Base yan sa 2022 pre-election survey na kung saan, di ba, magkakaroon tayo ng election that time. Ayan po yung pinapili sa kanila yung mga katangian or pinasagot sa kanila kung ano gusto nila nila. Okay, so ayan po. Next, bravo na tayo sa aking susunod na topic. Ayan, so participation. So, sulat na natin participation or pakikilao. Kasama to pakikilao. So, when we say pakikilao, ito naman yung collective na pakikisama natin pakikibahagi sa mga gawain panlipunan. So, next, consensus orientation. So, ayan, nabanggit natin yan. Ayun na yung sulat ko kasi hindi natin sa isama sa 5 kanina na okay. Okay, rule of law, nabanggit natin na ito ay regarding sa pagpapasakop sa batas o pagiging pantay sa mata ng batas. Okay, next, equity na pagbutin, accountability and transparency. So, ayan, ito na. Pangkatang gawain, everyone. Handa na ba kayo sa pangkatang gawain? No! Yes! Siyempre, bibigyan mo kayo na 5 minuto para mag-ulog or mag-meeting. After binibigyan mo kayo sa upuan nyo. So, ayan. So, ganito yung aking panutok. Ayan, nag-isip kayo okay, pakipasa ka na Murabay sa Joey. Habang nag-aalis kayo, sige pwede naman kayo. Okay, naintindihan natin yan. So, ngayon oras po kayo na 5 minuto para magtulong at mag-isip ng inyong konsepto para sa gawain ito na may kinalaman sa hindi piyapansin. Okay? So, pangkat-isa yung ating pangkat-isa, kayo ay sa mga kampanya ng Panginoon. Okay. Pangkat-dalawa, pakitaas ang ating live react. Pakitaas. Okay, kayo naman ang mga kanilang ginagawan. Okay? Sunod, pangkat-tatlo, pakitaas. Pakitaas. Okay? Kayo naman ang naka-play closer. At ang panguli, pakitaas. Okay? Kayo naman ay sa tingin. Okay? Your 5 minutes starts now. Okay? Go! Okay, so
paggamit ng mga props, or ayan, mga props nyo, o meron kayo gagawin dito, ay kasama dito sa mga so, kailangan epektibo nyo yan, magagawin. Okay? At ang huli, audience feedback or yung pagpuli ng mga buwan sa audience. Okay? Nandito na. Nandito na kayo. Dito na. Hindi ang kami. Dito. Okay, ready na? Pangkat isa. Sound check ko. In 3, 2, 1, and action! Ngayon, kami ang pangkatula. Ngayon, matutuhayan ninyo kung paano, matutuhayan nyo at ipapakita namin kung paano tumakbo ang isang kapitan. Tumakbo pa na si Joyce, si Roberto, tumatakbo bilang isang kapitan ng ating barangay. Sa servisyo papan at may usilan na mga plataforma ay pagkasunod at tunay at totoo. Muli ako si Nelia Cabigas hanggang sa magandang kinamakasan para sa ikaw-unat ng ating bayan. Okay na? So, mahusay. Hindi ko sir tapos sir. Magbigyan mo na kami. Kaya sa una, okay naman ang mga panapos nyo. Sir, Sayang, okay tayo sa na. So, ayun sa
sa kanilang pinakita, meron silang poster na ginamit para dyan sa okay, exercise. So, kung may mga next, pakita na natin ang pinisan. Okay. Pakipinisan natin. Okay, ready na? Sa akin mo dyan. Inhale. Again, inhale. 2, 1, action! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hendrix Jenny Narvaez. Tumatakbo bilang kagawad ng Barangay Santo Niño. Kung ako ay papalarin, ating ipunan ay aking pauundarin. Presyo ng bigas ay aking pabababae. Hindi ako katulad ng ibang politiko. Hindi ako katulad ng ibang politiko. Wala silang respeto sa ibang tao. Muli ako si Hendrix Jenny Narvaez, panguna sa balota. Magandang umaga sa lahat. Ako si Rhea Catinillo. Tumatakbo bilang kagawa ng Barangay Santo Niño. Isa sa katangian na dapat taglayin ng isang maputing pinuno ay may integridad. Ang advokasya na may layunin pawin ang katiwalian na namunga o magtutulungan sa loob ng ating barangay. Muli ako si Rhea Catinillo. Ako may integridad. Iboto, hindi ko kumpi sa pondo. Sa halip ay magiging tapat sa servisyo. Okay, time is up. Okay, nakita ko yung mga ito. Next, nakain ko. Tingnan natin ang mga tatlo. Sa akin yung dyan. Ang tatlo. Instruction, 1 minute lang, kaya dapat i-budget tayo. Ang tatlo. Sa akin yung dyan. Diba? Okay, ready? 2, 1, action! Magandang araw po sa inyong lahat. At ako po ay ako si Mary Chloe de la Cruz mula sa Party List Francisca. At ako po ay tumatakbo bilang kapitan ng barangay na ito. Happy birthday! So, ang mga layo ko po ay gumawa ng isang bagong sistema para ang kalagayan ng bawat Pilipino. So, iba't ang ibaran na may ang bayan. Ready, Chloe, para sa Senado. Okay, time is up. So, palakpakan natin ito. Closer. Okay, next. Para sa ating mga ito, apat. Okay. Handa na. Pumunta sa harap. Okay. So, okay, magkita pa sila. Tingnan natin ang mga pagkatapat. Okay. Ready na ba? Pagkatapat. Pagkatapat sa akin mo dyan. In 3, 2, 1, action! Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang pangkat ika-4 at handa na kami iharap sa inyo ang aming presentasyon na mula sa aming puso! Dito na ang ating leader! Nagkagawa sa barangay, tumutulong ang mga kayahan, sila ang serbisyong napahay. Nagkagawa sa barangay, tumutulong sa mga kayahan, sila ang serbisyong napahay.
Parinig nga ako ng palakpak. Okay. Sakto-sakto lang mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga ani. Okay, ako ba? Pangkat, dalawa. Next, din po malakpak. May para sa ulit mo. Iulit natin kasi yung mga nagpapalakpakan ay kami yung mga grupo din. So, ibang grupo yung okay, ito ang isa, pwede na. Okay, pangkatapat. At base sa ating nakita, pangkatapat po yung last five po yung sa ito. Okay. Meron din kayo ang first module, ang okay? Consolation is 3 points. Okay? Okay? Mula doon sa naging pagkatang gawain natin, ano yung mga tumatak na bahagi or portion or sa libang na mag-in na naganap namin hindi abang din na sa iyo day? Please raise your hand. 3 days. Okay, 3 points. Okay, mahusay. How about dito sa kabila? Okay, Mr. Hendricks. Para sa akin po, tumatak po sa akin yung marami din po kasi marami po yung tumatak po. So dapat po mas magiging mapanuri po tayo kasi hindi naman po sila lahat qualified. Hindi naman po sila lahat totoo. So kailangan po natin i-figure na yun, Okay, mahusay. Kasama natin si Mr. AJ at Mr. Hendricks. Sa mahusay na kanila. Okay, next. So sa mga nabanggit na yon, may narinig ba kayo na masama sa kanilang mga binanggit? Sa pangkat sa may narinig ba kayo? Pangkat dalawa? Wala po. Pangkat tatlo? Ano nangyari? Anong nangyari? Wala naman. Okay. So sa pangalatan, naging mabuti ba ang pinakitang katikaan? Okay. So, paki-explain na kung ano yung mabuti doon sa naging presentasyon ng taon ng mga. Bigay na kayo ng isa. Isa ito. May kailangan isa dyan. Okay, mahusay or points. Ay sa kanya, naipahayag yung kanilang mga adhikari na maayos. Okay? At yung tungungin nila ay natutong nila doon sa pamamagitan ng iba't ibang performance. Okay? Mahusay? So, nag-enjoy ba kayo sa pangkatang gawain? Yes! Thumbs up na? Oo. Sabi lang sa likod. Pakitaas na. Okay, very good. So ayan sa muli. Para sa gawain. Kung ikaw naman ay ibigyan ng pagkakataong bumoto, ano-ano yung mga pamantayan na kailangan mo sa alang-alang? So, halimbawa, bumoto ka na. Miss? Wala pong tinatago. Kumbaga po, lahat po ipapakita lahat ng information. Kumbaga, wala pong corruption na nagpakita. Okay, so natupok niya ang kasagutan na usay wa 3 points. Natupok mo na ang dapat ang katangian ng isang masusing pamamahala. I know, pinanggit natin kanina na pagiging transparent. Okay? So ayan. So dapat naman tayo sa susunod na gawain na ito ay ang purot dapat. Okay? So
So, tatawag na ako ng ilang metro. So, traffic symbol ko, sa pamamagitan ng traffic symbol, bigyan ko kayo ng isang minuto para mag-skip. So, pwede ito. Ay, pagdalakan. Okay, sige. I-skip na natin to, ang klase. So, okay, so susunod na lamang yun. Okay, next. So far, may tanong ba? Okay na. Okay, next. Ayan, so dapat na tayo dito sa exciting part. Panata sa salamin ng kinabukasan. So, pwede namin kayo kung mga booklet dyan or leaflets na kung saan papasahin nyo lang ng sabay-sabay yan. Okay? And then, para kayo nanonood pa dito, papagitin nyo namin pangalan nyo, section, at yung kompleto nyo sa inaarap. And then, may kasunod ng mga example yan, pagitin nyo lang randomly yung mga kata niya. Sige, bigyan na lang kayo ng isang kata nila. Okay? Para sa example na yun. Okay? Pwede na papasahin yan, everyone? Okay, sa minute yan. Papasahin, sabay-sabay yan, yung buong klase, nakapunta sa harap na. Okay, tayo everyone. Sa panunumpa, sa alam na sa lamig. Okay? So, imagine nyo yung mga sarili nyo. Ayan, okay. So, papagitin nyo lang yung face na yan sa ulan and then proceed. Okay? Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Pasahin na. Ready? Salamin, salamin, salamin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na magiging bayan, isaalang-alang ko ang pagkanan ng aking nasasatuan, higit sa pansariling kapakanan. Ipapakita ko sa aking mga kababayan ang pagkakaroon ng isang pamahalaan na may kapalaran. May kasiyahan. May malakasan. May nahusay sa balakanya ng sarili. Kaya ang ating panata sa ating bayan at sa mabuting pamahalaan. Okay? So, ano tayo mga po? Dapat tayo sa ating susunod na gawain. Okay? So, ayan, dapat na tayo sa pagtataya. Okay? May naintindihan ba tayo? Yes! Tamsak ba ang sa pakita sa ating kamay? Kung may natutunan sa ating tamsak kanina. Okay, so tatayanin natin yan ngayon. So, nakuha diba ang mga kasalita? Again, ayan po yung ating booklet. Then, andyan na po yung sasagutan ko, sisildan nyo na lamang. So, dapat full shape po. Again, full shape ang ating pagkikin sa dito. Okay? Ayan, basahin nyo na, pagkawain, at pagkatapos, liman ang pagkikin ng letra ng wastong sa okay? So, bibigyan ko kayo ng 2 minutes para masagot, okay? Para sagutan na. So, ipapasulit ko sa 1 hour. ay po. Meron ka bang wala? Sino yung mga wala pang ano? Meron na kayo? Wala po. Ang senior sa taas. Sino pa? Sino pa dito? Siyempre wala.
Sino ba? Sa kabila? Yan. Meron na lahat? Okay, so sige, 1 minute. Yan, unang tanong. Ipagkas ko sa amin screen ang mga tanong. Sa unang tanong, ito ay tungkol sa interaction ng mga institusyon ng pamahalaan ng corporate sector, civil society organizations, at mga partido politikal. Sa mga kasunod, natangian, mabuting pamahalaan at pamalitan ng batas at wala hindi ang pagpapatupad ng batas at paggalang sa karapatan ng tao. So, nandiyan ang choices, bibiguan ko na lang at share. Next. Dito na susukat ang magiging bukas ng pamahalaan sa kanilang mga ginagawa at magpapahintulot sa mga mamamayan ng makilaw nito. Pang-apat, ito ay isa sa katangian ng mabuting pamamahala na tumutukoy sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan ng mga organisasyon ng civil society. So ayan, number 4 po yan. And ang huli, ito ang manahing gagawin na informasyon sa lahat ng transaksyon, proseso, desisyon at ugat ng pamahalaan ay isang katangian ng mabuting pamamahalas na tumutukoy o pumapatungkol sa bank. Okay? So, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, check your own paper. Okay? So, be honest at lalagyan natin ng integridad ang ating pag-wasto sa ating mga kasunod. Okay? So, number 1. Tignan natin kung may tumama ba. Sige, magpagitin ko. Okay, para sa unang bilang, ang tamang sagot dito ay okay, governance or sa pamamahala. Okay? Ito pa, pakitekan. Number 2. Number 2. Okay. Number 2. Okay, next. Transparency. Number 4, body. Ito naman ay accountability. Okay? At pang-10. Okay, ang sagot ay so, patayin na ng ating scores. Sino nakakuha ng 5? Perfect 5. Perfect 5 ang taas. So, sino nakakuha ng perfect 5? Nakakuha ng 4. 4, 5 and 4. So, may nakatatlo ba? 3 points. Okay, may naka-3 points. 2. Okay, wala. So, ang pinaka-lowest natin ay 3 points. So, para doon sa mga nakakuha ng 3 points, ay meron na po ipapagawa sa inyo na karagdagang gawain. Upang lupos natin mapaangat ang ating kaalaman sa pag-usap pinalaman. Okay? Okay, ito. Para naman sa ating takda salarin. Everyone, pakibasa nga. Ano yan? So, kanina natalakay na natin yung ani ng uli na ay ating nakatangian na mabuting pamamahala. So, sa susunod na talakayan, ito naman yung ating para sa inyo takdamalagin, search or pakihanap ang kahulugan or katangian na ito. Okay? So, pakibasa na, everyone. Okay, number 1. Pangalawa? Pangatlo? Okay, hahanapin niyo yung mga kahulugan niyan, everyone. Then, sunod, pangalawang tanong.
Makibasa? Okay, ayan. So, ayan po ang ating maglilitak na aralin at ang naasahan ko na susunod natin pagkikita ay meron na tayong kasagutan sa mga yan. Okay? Nag-enjoy ba tayo sa ating talakayan ngayong araw? Ano po kunan? Pakitaas na ng thumbs up kaya lahat, everyone. Gusto ko makita ang inyong reaction sa ating talakayan ngayong araw. Okay? So, ayan. Bilang manapos, ayan, so ilang panapos natin. Nakikita nyo ba yan everyone? Pakibasa na. Pilipinas. Okay, yan tuloy-tuloy yung Pilipinas. Pilipinas. So, ano ang pagkakaunaon dyan? Mr. Edwin. Sa salitang Pilipinas. Parang sa Pilipinas po, parang piliin mo po ang Pilipinas. Kasi po, hindi man perfect yung bansa natin. Marami po pagkakain. Magagandang bagay sa Pilipinas, hindi po yung pagkakain. And para sa akin po, sa pagtagal po ng panahon, masusunod na po yung mga problema ng mga Ilan natin pinatapos ang ating talakayan? Pilipinas. Ibig sabihin, piliin mo ang pagkakaroon ng mabuting pamamahala at piliin mo ang karapat-dapat para sa ating bayang Pilipinas. So magbuhay tayo lahat. Let's take a look at Okay, so anong section tayo? Grade 10. Okay, then grade 11 na saan? Okay, so maraming salamat sa inyong participation. Wala pa kayong sarili nyo. So, malaking tulong na naibigay niya sa ating practice teacher kay Sir Ryan, no? Bagang pinag-aaral malamang na ipakita niya yung kanyang magaling. And we would like to thank you for giving him this opportunity, no? Siguro yung iba sa inyo baka maging teacher. May balak mong mag-teacher dito, wala? Meron. Okay, so mga balak mag-teacher, nakikita niyo na kung ano yung in the future, di ba, kung paano yun. So, katulad na sinabi ni Sir kanina, di ba, isa sa mga aralin yung accountability, transparency, di ba? Hindi na naman yun ipapakita kapag kayo ay nasa posisyon, kapag kayo nasa pamagay. Kahit kasi sa mga sarili nila, ipapakita nyo yun, di ba? Kahit kayo bilang sa individual, pwede kayo maging accountable, pwede kayo maging transparent sa kapwa at sa pagkisama. So, eto, hindi lang to dahil sa pamamahala. You can also apply this in your everyday life. So, again, maraming salamat. Bilang manapos ang mensahe, maraming salamat. Grade 10 SB Aquino. So, kayo ang nag-uwi namin. And grade 11 TBN Abueva. So, maraming salamat sa inyong pagpapauna sa ating naging kayo ang tulong ngayon. Kaya gawin na tayo sa ating Sa tingtingin ka, baka mamaya bilang